na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Diyan ang walang pakundangang pagmumura, yan ay aking papalagan. Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel. Once again, this is Pilipinas News Channel. Papanoorin po natin ngayon mga kababayan yung mga pasaringan or mga statements po ng ating mga national government officials na sina Vice President Sara Duterte laban po kay kay current President Bongbong Marcos, at ganoon din naman po yung mga sinabi ni President Bongbong Marcos kay Sara Duterte. So kung maaalala po natin mga kababayan, meron pong statement itong ating Vice President na napakabigat po sa history siguro ng buong Pilipinas. Isa ito sa pinakang mabigat na mga statement laban sa ating national official or sa ating presidente, na nagbigay po siya ng sabihin natin na threat na kung siya po ay mamatay or ipapatay, papatayin din po ng ilan sa kanyang mga tauhan, or nabanggit na wala naman po siyang binanggit na tauhan, pero sinasabi po niya na papatayin din si President Bongbong Marcos, si Martin Romualdez at ang asawa po or ang First Lady nitong ating current president. So ito po yung mga videos na kinalap po ng inyong lingkod para mapanood po ninyo at maging updated po kayo sa mga nangyayari po sa ating bansa. Na ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Ginigit-git nyo yung mga tao ko dyan sa envelope na yan. Lisa Marcos, naalala mo? Nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang muka ng tao doon sa video message mo. Hi, this is she's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Wala ka kang posisyon sa gobyerno, namimigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal ng mga kasama ko sa office of the Vice President. Sasabihin nyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi nyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay
ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. At yan nga po mga kababayan yung videos na atin pong nakalap at talaga namang kung mapapansin po ninyo galit na galit si Vice President Inday Sara Duterte sa ating administrasyon or sa administrasyong Bongbong Marcos at talagang sinasabi niya na siya ay dinidikdik ng Pangulo at ng ilan sa mga kasamahan ng administrasyon. Samantala, ang presidente naman po ay nagsabi na papalagan po niya. Sa wakas nga po ay nagsalita na po itong ating Pangulong si Bongbong Marcos. Napapalagan po niya yung sinabi ni Inday Sara Duterte dahil ito po ay mga criminal statement na sinabi po ng ating Vice President. So nakakalungkot man pong aminin mga kababayan, no? Siguro ang perspektibo or yung perspective ng mga ibang mga bansa sa atin ay yung mga national governments natin or national officials natin sa gobyerno ay sila rin ang nagbabangayan. Kaya hindi na po tayo umuunlad sa Pilipinas dahil parang ang nangyayari sa atin, sa gobyerno natin, instead na dapat pag-unlad ang iniisip, nagiging parang story, parang movie or story na yung nangyayari sa gobyerno natin. Ayun nga po na nakakalungkot pong isipin mga kababayan na yung dating unity ngayon po ay sila din ang nagbabangayan at nagsisiraan. Especially dahil uso ang social media, mabilis kumalat po yung information. At yung po mga taong bayan, hati din yung kanilang opinion. Merong mga pumapanig kina Inday Sara Duterte, ganun din kay Marcos. So hindi po nagkakaisa. So kahit nga lang naman po dun sa eskwelahan kanina, merong mga kanya-kanyang opinion at halos mag-away na rin yung mga guro, mga teacher dahil pinaglalaban yung kanilang mga kanya-kanyang pambato or manok sa politics. Pero ganun pa man, taong bayan pa rin po ang magsasuffer. Hindi pa natin alam yung pong buhay ng ating Vice President. Masarap po ang buhay niyan. Ang ating Pangulo ay masarap din po ang buhay niyan. Pero dahil po sa nangyayari sa kanilang dalawa, ang taong bayan po ang nagsasuffer dahil syempre yan po ay tax ng bayan. Yang ginastos na confidential funds ay
tax po yan ng taong bayan. Pinaghirapan po yan ng taong bayan. So karapatan din po ng taong bayan at ng Kamara na talagang alamin kung saan nga po ba talaga napunta yung mga funds na yan. Simple lang naman po yung hamon ng ating presidente na sagutin lang naman po ng disente yung mga katanungan sa Kamara para matapos na po kung talagang walang itinatago. So mga kababayan, alabangan po natin yung updates no po sa Quadcom hearing, sa Senate hearing, tungkol po sa Duterte War on Drugs and tungkol din po dito sa confidential funds. So mapapansin po natin, puro Duterte po ang nasangkot po ngayon. Hindi po natin alam kung ito po ba ay propaganda or ito po ba ay totoo. So update po natin yung ating mga sarili in this channel mga kababayan. So kung gusto po ninyo ng ganitong klase ng content, subscribe na po kayo sa ating channel at paki-like na rin po yung video. Maraming salamat po and paki-comment po ang inyong mga saloobin, yung thoughts po ninyo tungkol sa napanood po ninyong mga videos. Ito lamang po. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.